Okay. Yun na ba kailangan? Yun. Screen. Ang ganda na. Ang ganda pala. Naka-ano tayo. Dito kaya ako sa frame. Siguro naman. No. Blessed day everyone. This is Daddy. I am Mommy here at The Mate PH. Okay. Walang kikibo. Wala mo lang kikibo, ha? Bawal umi. Para matuloy, ha? Walang kikibo. Okay. Tara tayo sa... ay, wag magbulukan. Ngayon, ang aming podcast episode ay ang amin na namang dum. Yan. Aming mga comments. Sabay. 1, 2, 3, go. Dum. Ay, galing na lang. Ano ko sa'yo? Sa'yo. Na tayo may susunod, may sayaw na tayo, gano'n? Oo, may step. Oo, hindi nakatayo na. Ay, nako, mahihirapan niyo ako. Our comments and suggestions. Own opinions. Our point of views. And violent reactions. Yan. Ito, so kasi ngayong month of April, hindi, parang last month pa pala yun. Di ba, merong, alam niyo yung tupad? Yan, sa title lang makikita yung tupad. So, i-discuss naman yung tupad, mag-aano kami ng mga point. Yun nga, yung mga aming dam. Para pala yung damdamin din, na parang ganun. So, tupad, i-define muna natin si tupad. Kasi nga, para sa mga hindi nakakaalam, para meron tayong background on, ano ba yung i-discuss natin today? So, tupad is? Tupad is tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Tupad program. Tupad program pala siya, okay? Is a Department of Labor and Employment, DOLE, initiative providing short-term or emergency employment, 10 to 30 days for marginalized workers. Ayan. So, ano daw? Tulong panghanap buhay. So, ito yung tulong ng Department of Labor and Employment sa mga unemployed. Oo, yung sa mga unemployed, mga walang trabaho. Siguro ang yung mga appropriate dyan, yung mga housewife. Diba? Tama. Kumbaga pandagdag sa tulong pinansyal para sa padre de pamilya. Kung sino man nagtatrabaho, kung si mami mo or si daddy, pantulong, di ba pwedeng ganon. Pwede din siguro natapos yung kontrata sa trabaho. Or yung naghahanap pa ng trabaho. Oo, siguro yun yung pinakang nila. Base sa definition. Oo. Tsaka yun ay meron, 10 to 30 days employment. So, 1 month kang employed under Tupad program. So, yung sa Tupad kasi, ang alam ko doon, yun sila yung mga nagwawali sa kalsada. Yung mga uniform. Ano ba, green ba yung kanilang uniform? Hindi, ngayon kasi white and red. Dati kasi green, may uniform. Yung uniform, binabayaran na yun o bigay din? Bigay. Bigay din. Tsaka yung saklob, di ba? May saklob din. Maganda pala. Very good. Clap ang dole dyan. Very good ang dole sa program na yan. Tapos, noong panahong mga parang last 2 years or before pandemic ba yun? After pandemic? Alin yung Tupad? After pandemic, parang ang sweldo, ang sahod mo sa Tupad is 4,000 pesos. Tama? Parang 4,000. 4,000 ba o 4,500? Parang ganun. 4,000. Naglalaro sa 4,000 to 5,000. Pero ngayong parang 6,000 to 7,000. Parang ganun. Ganun na naglalaro. And yun nga, parang sila nagwawalis for 1 hour. Ganun lang ba yun? Dati 1 hour. Ngayon parang ni-require na 4 hours a day. Grabe. Ang tagal pala. Pero 10 days lang. 10 days lang. Hindi. Oo nga kasi 10 to 30 days. Oo, baka kasi depende. Kuwari,
na ano nyo, di ba sa loob ng 10 days, merong 40 hours. Pagka 4 hours ng 4 hours. Eh baka yung iba, hahatiin nila sa 30 days. Para Yung isa-isang 40 hours. isang oras na isang Oo. oras. Depende. So, parang kung baga sa, anong tawag din, OJT, meron kang 40 hours na bubunuin. Oo, yan ganun. Okay. Maganda yung sa tupad na yan. Mm-mm. Tapos, meron kami ditong mga nakalat namin sa Google. Mm-mm. Thank you, Google. Tsaka meron dito, Philippine Information. Titingnan ko yung ano nito, yung nakalagay naman siya sa ano. Pag i-flash natin, ilalagay natin yung reference. Mm-mm. Pero mga key details about sa tupad. Mm-mm. So, meron tayong purpose, target beneficiaries, duration, benefits, and how to apply. So, una, purpose. Provides immediate income to workers affected by disaster, underemployment, or displacement. So, provide income. Magbigay ng pera. Di ba? Pero di ba pantawid. Kumbaga sa magbibigay sila ng pera, pero sana naman paghirapan. Kaya siguro inano nila rin yung na magwawalis. yung kumbaga sa magbe-benefit kayo dito. Magbe-benefit din dapat yung bayan yung community. Kaya siguro ang naisip nila, bakit hindi nga naman yung pagwawalis? Kasi aminin naman natin, di ba tayo, mga mamamen, winawalis natin yung tapat natin. Paano naman yung ibang lugar na hindi nalilinis? Siguro yun yung pinaka-purpose ng DOLE. Tsaka kumbaga sa kaya siya program, hindi siya ayuda. Kasi pag ayuda, basta matatanggapin. So, program siya. So, maganda yung program na yan. Yung daw mga naapektuhan ng disaster, underemployment, and displacement. Ano ba yung displacement nga? Alam mo, yun yung individual, yung nawala ng trabaho. Na, okay. Yung disaster, halimbawa, yung mga bagyo. Siguro yung mga nabagyo nga na kailangan ng yung mga nasunugan. Kailangan ng tulong, yung mga galing evacuation center, parang gano'n, Sila yung priority. Kasi syempre, di ba, yung pag ikaw binagyo, wala kang magiging trabaho. Kasi syempre, ang mo, kailangan bumawi. Ang priority mo muna, syempre sa gano'n, yung pamilya mo. Hindi, syempre, kumbaga sa kahit i-require ka ng company na magtrabaho ka na, syempre hindi mo kasi nga, kumbaga sa kailangan ko pong unahin itong kapakanan ng pamilya ko, ganun. So, ang naisip ng DOLE na solusyon doon ay yun tupad. Para hindi sila alis sa community nila. At saka paano ka, halimbawa na salanta ng bagyo or ng volcanic eruption or what have you, may pinapapasok ka na, para pag wala kang maisuot, wala kang uniform, wala kang pamasahe, wala kang pa-transportation, walang pangkain, syempre. Ganun. So, yun. Tsaka yung mga underemployment nga, yung mga walang trabaho. Siguro yung mga naghahanapan ng trabaho. Yung mga tambay nga din, di ba? At saka yung displacement nga, yung mga nawalan ng trabaho. Halimbawa, nagsara si company, or halimbawa, na-aksidente si tao. Hindi siya makakapagtrabaho. So, ganun. Ganun yung purpose ni tupad. Next is target beneficiaries. Displaced workers, seasonal workers, and the informal sector underemployed. Yun nga, yung mga nawalan ng trabaho. Seasonal workers, ano ba itong mga to? Yung katulad ng mga... Yung mga construction worker, gano'n. At saka yung mga... babasa ko kasing seasonal workers, yung mga nagkukuria. Kawari, kailangan ng farmers ng gantong month. Yun sila. Yung depende sa season. Okay. Yung mga contractual. Parang gano'n. Yung kasama siguro sila sa contractual. At saka nga yung mga walang trabaho. So, yun yung mga pinaka-target beneficiaries sa tupad. Next, duration, yun nga, 10 to 30 days of work. Pero, syempre, depende nga din sa papag-uusapan ng community, tsaka ng mga namamahala. Nung tupad sa lugar nyo, iba-iba. Next is benefits. Covers personal accident insurance, personal protective equipment or PPE, and daily wages. So, parang ang alam ko lang dito ay yung daily wages na yun nga, yung bibigay nila yung pera. Pero, hindi arawan ang sahod dito. Parang mag-iintay ka pa ng 40 days. More than 1 month. Bago mo makuha yung sweldo mo. At least, meron kang iintayin. Tsaka may aasahan ka. Yung insurance, yung siguro yung PPE, yun ang yung uniform na ibinibigay. Yung accident insurance, siguro. Baka yung may pinipirmahan kasi doon, diba? Parang ganun. Yun. Tapos, how to apply? Applicants typically inquire through their local barangay office, local government unit, or yung LGU, sa PESO officer, or nearest DOLE regional office. So, dun lang. Kasi dito sa amin,
nag-a-apply ay sa barangay. Mm-mm. Hindi mga peso, gano'n ganyan. Pero pwede din pala. Hindi ko din alam yung sa tupad. So, yung tupad na yan, malaki ang naitutulong sa komunidad at sa mga mamamayang Pilipino, di ba? Mga ano talaga, as in, yung may aasahan kang pera Mm-mm. dun sa ano. Kung wari, kagaya ngayon, magbabakasyon. Mm-mm. So, syempre, walang, kumbaga sa tayong mga, kuwari kami kasali sa tupad. Mm-mm. So, may aasahan kami na after 40 days na pambili ng gamit ng anak namin. Oo, ayun sa June, di ba? Oo, kasi sa pasokan naman, biling gamit na naman, ganun ganyan. So, kumbaga sasakto na sa May panggastos. Oo, yung sa pagsahod sa tupad, meron ka ng Gastos, pambili na oo. ano sa anak mo, yung gamit. Oo, tama. Tapos, ang mga, yung aming mga ano dito, violent reaction sa tupad, ganun ganyan. Di ba marami ng tupad program Ito na, ano? Di ba? Yung hindi na nabibigyang importansya yung kanilang mga key details. Kasi ang mga na-hire or yung naaano sa application, na-approve, ay yung may mga trabaho din. Yung mga, ano ba, yung mga hindi yung mga nasalantabga kayo sa Bagyo, parang hindi naman. Ang nakikaramihan yung ang asawa nasa ibang bansa. Oo, May bakit mga ganun? Parang sasakyan. nakukulangan sa pagsasala. Siguro ito ay discretion na ng barangay. Baka puro mayayaman na kayo sa barangay nyo, kaya kayo na lang. Tsaka yung iba ay paulit-ulit na yun na lang ng yun ang kinukuha. Sana ay naman, yung give chance to others. Give chance to others. At tsaka sana merong yung filter at pagsasala nga, yung mga namamahala ng tupad. Kasi, ayan, Dole, kakalampagin namin kayo, hindi ko alam kung alam niyo ito. Kasi, hindi ko alam kung dito lang sa lugar namin or sa lugar niyo. Hoy, baka maraming magalit sa amin na, pero tayo ay democratic country. So, lang kami ng aming opinions nga, at saka mga suggestion and violent reaction. Kasi, yun ang napapansin namin yung iba nakatatlong tupad na. Kumbaga sa pwede ka na graduate, isa na lang. Magkakatoga ka na. Susot ka na ng toga. Tama. Yung sila na lang ng sila. Oo. Diba? Kasi yung malapit. Oo. Sa namamahala. Ganyan. Kumbaga sa palakasan. Kaya na lang hindi siguro talaga umaasenso ang mga Pilipino. Kasi hindi nagtutulungan ng tama. Pwede naman tayo magtulungan ng bakit kasi ganun? Kung sino yung mababa, mas lalo nating binababa. Laging ganun. Yung crab mentality ng Filipinos. Diba? Parang, kasi minsan pagka nakita mo, ari nagtitinda ng ganito, ng ganyan. Pag tinanong mo, nakasali ka na sa tupad? Hindi pa po. At wala pong chance na ganun, ganyan. Tsaka, hindi lahat ay aware na may tupad. So, dapat, yung barangay ang magre-reach out sa community. Since at barangay, kaya nga barangay, the smallest unit. Tsaka naman, di ba dahil nga sa social media ngayon, sure naman ako na meron ng pages ang mga tupad, mga barangay tsaka yung mga barangay. Di ba pwede lang i-post doon na, announcement po, ngayon pong darating na gantong buwan, ay meron pong tupad. Pwede po mag-apply sa ganito at magba-background check po kami. Diba? Hindi yung kung sino nagpalista, ayun na ulit ang inyong i-approve. Ay halimbawa si ganito si Juan ay nagpalista na nung kauna-unahan. Oo, nung halimbawa 2021. Tapos meron na siyang 2022, 2023. Tapos ngayon 2026 sasali ulit siya. Oo. Baka naman sabihin nyo, kasi wala nang ibang nasali. Hindi natin alam kasi baka hindi kayo nagre-reach out sa community. Baka ganun. Yun yung tingin namin, yun yung take namin. Tsaka kumbaga sa hindi kumbaga sa hindi siya reason yung walang nasali. Kasi nga, yung iba nga, ang daming tao sa barangay. Unaware sila na meron palang ganun. Kaya yung sinasabi ko kanina, hindi lahat ay aware sa tupad. Kasi nga, malalaman na lang nila, ayan na. May ginagawa na. Nagwawala sa mga ginagawa ng mga yun. Doon lang sa kanila malalaman. Tsaka yun nga, yung parang awareness sa barangay na, ito yung mga programa natin. Kasi, yung aminin din naman natin, yung ibang mamay, wala naman pakialam kung anong programa ng barangay, hindi naman nasali. Diba ka? So, yun, makiisa din tayo sa kung anong meron sa barangay natin. At saka, yun nga, yung sana pag halimbawa, ay ang katulad ng mga unang sumali sa tupad,
O sumali ka na. Sabihin mo dun sa mga kamag-anak mo, sila ang kasunod. Mm-mm. Sabihin mo sa mga kapitbahay mo, sila ang kasunod. Pwedeng ganun yung Mm-mm. pagpapasa ng message Mm-mm. para maging aware ang lahat. Di ba kasi, ang mga na, yung, siyempre, tayong mga Pilipino, ba't kasali sa tupad yun ang ganda ng bahay. Mm-mm. Oh, ba't kasali sa tupad yun ang anak nun ay doktor, engineer, Mm-mm. ang nasa ibang bansa. Siyempre, ganun ang, di ba? Ganun ang Yan ang mga interpretation. tingin. So, ang mangyayari sana, pantay-pantay na lang. Mm-mm. Mayaman, mahirap, pwedeng sumali sa tupad. Pero ang ipa-priority nga ay yung nasa key details na sinabi namin. Mga tambay, mga walang trabaho, Mm-mm. mga displacement. Kaso, di ba pag kinuha mo naman tambay, sasabihin nun, kaya na lang nasasanay ng tambay na nga yan, ganun, ganyan. Kaso nga lang, kumbaga sa yun yung yun yung inaano ng dole na kunin Syempre, di ba hindi naman natin sila pwedeng i-judge na porke tambay sila, hindi sila nagagawa ng effort para maghanap ng trabaho. Baka naghahanap sila ng trabaho, wala pa lang talaga, hindi pa lang talaga nila panahon para makatrabaho. Kaya kumbaga sa nagiging din di ba mali din minsan yung interpretation sa mga tambay. Yung akala nila, pag tambay ka, basta tambay ka lang. Wala ka ng kwenta. Oo, hindi nila alam na yung mga pinagdadaanan din nun. Syempre, hindi din natin alam kung ano natakbo sa utak mo na choice ba talaga niya maging tambay? Or wala lang talaga siyang choice, kaya siya naging tambay. Tsaka pwede sigurong magkaroon ng continuation yung yung tupad program. Na halimbawa, ikaw tambay ka na ng matagal, ay siya, ikaw ay isasali namin sa ganitong lista, ipapasa ka sa dole, tas dole na magharap ng trabaho sa iyo. Baka mas maganda yun. Yung pang pang anong tawag doon, pang matagalan na trabaho. Kumbaga sa course ay yung ladderize, magto 2 years ka muna, tas kakauli magtutuloy. Yung ganon. Para yung kasing iba, it's either hindi lang tinatamad mag-apply o hindi pa talaga makuha yung yung perfect, yung ganon, yung pitik sa yung kanyang pitik na talagang swak, yung saswak siya. Yung mga ganon. Pero yun nga, yung tupad na yan, palakasan ang nangyayari. Sa nakikita namin sana ngayong simulan natin ngayong taon, huwag na nating i-normalize yung mga ganun. Hindi naman sa tupad lang nangyayari yun Sa ibang bagay pa din. Sa munisipyo, sa Oo, di ba? Sa lahat. Kahit sa trabaho, di ba? Yung kapag may kapit ka. Oo, di ba? Pag may kapit ka, mabilis ka matatanggap. Sana, hindi namin ito sinasabi at kami nagmamagaling na naman Kasi ito yung tamang opinion. Kasi kami, nakaranas din tayo ng palakasan, di ba? Yung nakaranas kami ng may kakilala kami sa munisipyo, ina yung papel niyo, ako na. O di hindi na kami pipila. Nakaranas kami nun. Normal kaming tao, nakaranas din kami nun. Oo, tsaka hindi kami magmamalinis. Talagang, syempre, ginagrab namin yung opportunity na gano'n. Kasi gano'n yung kalakaran. So, pero kung hindi natin siya ina-normalize, di ba yung lahat susunod sa patakaran, lahat, yung kumbaga sa kung ano yung mga dapat gawin, susundin, siguro walang ganong mangyayari. Tsaka sana oo, pwedeng hindi naman agad mawawala yun pero yung meron kasi siyang mga bagay na binabagayan. What I mean is yung mga palakasan, yung may mga binabagayan yan. Katulad yan, itutulong mo sa hirap, magpapalakasan pa kayo. Parang mali na yun. Kasi tulong mo na yun sa community at saka sa mahihirap Saan ba medyo tama ang palakasan? May naisip ka, Mami? Halimbawa katulad ng halimbawa meron tayong kababayang OFW na mabibitay sa ibang bansa. Yung president natin at president sa bansang yon ay magkaibigan. Yun. Baka tama ang palakasan doon. Oo, kasi masasalba yung buhay. Oo, yung ganun. Siguro yung pagka yung purpose siguro. Oo, depende sa purpose noong palakasan na gagamitin. Pero word na palakasan. Pero kung ang purpose ng mga naglilista diyan sa tupad ay lahat ng kamag-anak ko para magkaroon kami ng 65 ay ililista ko na din Lahat nakasali sila simula kay lolo hanggang sa opo kasali. Kaya nga yan ay ano yung T sa tupad? Ano yung pinaka-meaning ng tupad natin? Tulong, panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Ay ang nangyayari ay tulong panghanap buhay sa ating mayayamang
mamamayan. Di dahil hindi ari tupad Hindi naman pala. mayayaman, yung may mga Yung kaya. may kayang mamamayan. Di dahil pala ari tumad. Hindi tumad. Hindi tupad, tumad. Di ba? Dahil hindi tupad, tumad. Ganon. Mamamayan. May kayang mamamayan. Ay, ang susunod na doon, tuwad. Parang mas bago. Parang mas ano yun. Bigyan natin ng meaning yun. Tumad. Sayang. Oo. Di ba? Pero ganon, huwag natin i-normalize kasi nga meron kasing mga nakakakita at nakakapansin na hindi na lang nagsasalita. Kasi ang nakararami ay mga kampi-kampihan na kayo dyan sa barangay, sa Tama. mga tumad. Di ba ga? Hoy, ulitin po namin ha. May disclaimer naman kami sa huli. Ito ay no harm, wala kaming pinatatamaan. Kung tatamaan, di baka ginagawa nyo nga. Di ba ga? Ito lang yung mga napapansin namin, syempre. Ay kasi, yung mga programa ng gobyerno, alam naman natin, sorry din na hindi malinis ang gobyerno. Hindi naman lalahatin, pero yun nga, sana yung programa na ng gobyerno, hindi na nga malinis. Tapos pagdating pa sa lowest unit sa ating bansa na barangay, Hindi pa. madumi pa rin, hindi pa rin maano. Kasi nga, Dapat paano magiging malinis kung ang mga namumuno ay madudumi na di ba? Kasi nga, di ba, parang yan sa mga kabataan, yung kung ano nakikita sa matanda, yun ang ginagaya ng bata. Tama. Kumbaga sa ano yung naman. Yung leader nga natin, nandadaya, mandaya din tayo. Oo, yung gano'n. Yung kumbaga sa ano, yung mataas ng tao, gano'n ang ugali. Tayo pa kaya mababa. Pero yun nga, siguro natin sa sarili natin. Kasi yun nga, katulad namin, hindi nga ulit kami nagmamalinis. Yung katulad na lang ng halimbawa, di ba, yung sa pag-o-order ka. Kakilala ko yung natanggap ng order. Halika, priority ka. Di ba yung ganun? Mga simpleng ganun. Pero, kung hindi ka naman buntis, matanda, o may kapansanan, huwag kang pipila sa priority lane. Doon ka sa regular lane. Pwede kang, kasi meron naman tayong choice na tumanggi. Kuwari, siya mismo nag-insist, yung kakilala mo na, dito ka na, hindi na, sige na, ayos na. Sa mga nakapila. Oo. Katulad noong last time, noong tayo nagpaturok ng vaccine na yon, yung kumbaga sa maganda yung palaka doon kasi may kakilala ka o wala, pipila ka talaga. Susundin mo yung number mo. Oo, napakaganda. Tsaka ang pinakamaganda talaga pag ganun, yung mga hindi taga dito ang mamamahala. Para walang kakilala. Walang kakilala. Walang palakasan na mangyayari. Pwede ba tayo magbanggit dito ng name? Bobolo ko. Basta yun ay sa governor namin yun. Salute kami doon sa governor namin ngayon. Thank you, governor. Yes. Sobrang... Ito ba yun? Sobrang niya, organized sa mga ganun. Natutuwa kami. Parang isang taon pa lang ba siya or wala pa? Basta tuwa kami sa kanya. Kasi sa mga pinakikita niya sa isa na kami sa na siguro kung magtutuloy-tuloy siyang ganun, maa-adapt siya ng maliliit na bayan dito sa amin. Dapat maging president siya pag ganun-ganun. Tsaka yun nga, marami na siyang programa. Gobi ko na lang kaya ang sa tupad para hindi maging tumad. Ikaw na lang ang mamahala sa tupad. Tama. Bayan tupad na yan, linisin natin. Dapat magkaroon tayo ng... Di ba ang purpose ng tupad ay linisin ang kapaligiran. So, dapat tupad, linisin natin ang pagkuha ng mamamayan na maglilinis ng kapaligiran natin. O dapat kaya hindi na sa barangay official, doon na sa Dole Regional, kaso malayo. So, siguro dapat magkaroon ng mga suggestion lang naman ha. Hindi naman namin sinasabing gawin. Halimbawa, ang Dole, mag-caravan. Mag-assign. Assign ng Dole dito sa Laguna. Lista. Pak. Titingnan ang record. Ay, hindi na pwede. Nakalimang tupad na Di magkano yung 5 sa 6,000? 30,000. Ay, baka may motor na yun. Haba. Ay, kami. Nga. Ako may trabaho. Pero, halimbawa, katulad ni Mami, housewife. Pwede siya Kumbaga, dagdag din, hindi naman porket may trabaho kami,
wala na kaming gastusin. Ano kami? Anak ng Diyos. Lahat tayo pala ay anak ng Diyos. Ano kami? Anak mayaman. Anak mayaman, anak ng hari at reyna. Hindi naman gano'n. Hindi naman kami nepo babies. Tama. Ay, nagbanggit ka, nepo babies. Nagos ka sa mga nepo babies. Mga watchers dyan, ha? Huwag kayong magagalit. Oo, yun nga, kumbaga sa katulad nga na sinabi namin, itong dam ay Mga opinion lang po. opinion po namin. Kanya-kanya tayo. Ayun nga. Tsaka, kayo, anong kwentong tupad nyo? Kwento nyo sa amin. Nakasali na ba kayo sa tupad? Nakamagkano kayo? Binigay ba lahat? Oo, Tsaka anong binili nyo? Okay. Yun. Tuwad na ang susunod. Tupad, maganda tong episode na to. Masaya. Sa susunod ay mag tayo ng Dole official. Dole. Kasi hindi din kasi namin alam yung criteria. Baka may criteria bago ang tupad sa pagpili. Hindi din kasi namin alam. Pero yun lang yung napapansin namin. Parang yung opinion namin na give chance to others. Tsaka para malaman ng iba na miyembro ka ng community namin. Kung ayaw mo lumapit sa amin, kami ang lalapit sa'yo. Kasi kami ang mga namumuno dito. Tama. Tsaka syempre, di ba dapat, dun sa pamumuno, dun sa tupad, sana hindi yung mga under noong Government. Hindi, yung under noong opisyales sa barangay na mataas. Hindi dapat yung under nun ang mamumuno. Dapat siya mismo. Tama. Kasi di ba gaan nangyayari? Kasi yung parang ipinagkakatiwala na lang niya dun sa Secretary. Oo, sa ganun na, ikaw na lang ang bahala dyan. Kaya anong nangyayari? May nalalagpasan. Tama. Kasi pwede kasing si Kapitan, sa akin pantay-pantay. Kaso ipinasa niya yung pamumuno dun sa iba. Kasi dami niyang ginagawa. Kasi ang dami niyang ginagawa, di ba ga? Ang dami niyang project na ganito, ganyan. Dapat i-focus. Ang nangyayari tuloy, kaysa maging pantay-pantay, nagiging bias. Di ba ga? Yung ganon. Pero syempre, di ba, dapat for approval pa rin yun, for review ng DOLE. Kasi makikita na sa lista na, gano'n rin. Ika ang nangyayari, ayos kung parang hindi pasok na agad rin. Ay, sininong pasok na ito. Ay, lumapit na rin sa akin, nangangailangan na. Sige. Okay lang basta nangangailangan. Doon tayo sa mga mas nangangailangan. Yun ang unahin natin. Diba? Tumad. Nakakatuwa ang tumad talaga. Ano yan? Tulong. Yung ay tulong. Tapos yung pangkabuhayan pangkabuhayan sa displays and disadvantage of displayed workers. So yung parang tupad displays ay yung workers program. So tupad program pala talaga siya. Hindi tumad program. So, ayan, naging masaya ang ating discussion ngayon. Disclaimer namin na baka marami mang away sa amin. Comment nyo na lang dyan sa aming comment section. And don't forget to like and subscribe sa aming Facebook, YouTube, and TikTok. Yes, malapit na. Malapit na monetize. Konting kembot pa. Malayo pa, pero na kami, upload lang ng upload. Nga sabi ng isang vlogger na na-inspire kami. Till our next podcast episode. Again, this is Daddy. I am Mami here at The Meat PH. Bye. Tumad.